ang hirap na po talagang suportahan, eh. Bakit? Eh, lahat ng topic natin ngayon, oh, Sara all ang topic natin, eh, puro Sara ho, mga kababayan. Iba't ibang mga tao, iba't ibang mga may posisyon dati, pati po, hindi natin pwedeng sabihing simbahang Katoliko kasi isang pari lang naman yung nagsabi, eh, no? Dito kay Sara Duterte po. Pati yung kalaban ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ano? May banat ngayon, mga bossing. Okay? So, syempre, umpisahan na po natin to, mga kababayan. Dito tayo mag-umpisa. Dito po tayo nag-umpisa. Alam ko, hindi po lingid sa inyong kaalaman yung ginawang press conference po, no, ni VP Sara Duterte, mga boss. Aba, yung iba nagsabi, may tama ba sa pag-iisip ang ating Vice Pangulo dahil doon sa kanyang mga sinabi? Naku, nakalimutan ko mag-shoutout sa inyo. Bale, mamaya na yan. Nandiyan na. Nakita ko sila Shiro Kansaki, nandiyan si Delia Rosario, si Ken Pogi, si Parisiana 29 Mix Vlog. Mamaya ko na isa-shoutout yung iba, no? Madaming nagsasabi, nagtatanong, may tama ba sa utak ang ating Vice Presidente? Gawa na po kasi nung kanyang mga pinagsasabi doon sa kanyang press conference na ang buong Pilipinas po tumutok sa kanya, eh. Ano? Eh bakit tumutok? Eh kasi nagpatawag ng press conference, ang akala natin makakarinig na po tayo nung mga sagot, mga kababayan, para doon sa confidential funds, para doon sa mga hinihinging budget, at higit sa lahat, baka makarinig tayo ng sagot ng Vice Presidente, no? Kung saan panig siya doon tungkol sa West Philippine Sea. Kaso ho, mga boss, wala. Para hong nagkaroon lamang ho ng maritesan. Maritesan na may pagka-morbid po. Bakit? Eh kasi meron pang pugutan ng ulo na lalaman, meron pang kulaman na ng lalaman. Oh. 'Di ba? Sabi ni each day is a blessing. Overconfidence kayo. Akala nyo ang bumoto sa inyo ay talagang inyong supporter loyalist. Ang bumoto sa inyo, hindi nyo supported. Ano daw? Hindi nyo daw supporter. Oh. Anyway, mga kababayan, Chris tells Sara Duterte to address tension with respect at dignidad o dignity. Ayan po, mga kababayan. Kanino po galing yan, mga bossing? Ito po, oh. According to Father Joel Saballa of the Diocese of Novaliches, the Catholic Church teaches the importance of showing respect to the sanctity of life. Pero po kay BP Sara, nung nakikita at napapanood ko siya, habang nasa gilid niya ako, hinihingi yung relos niya nung isang graduate. Pero ang palabas ni BP, parang batang musmos o batang paslit yung nanghihingi. Parang gusto kong putulin yung ulo ni Presidente. Hindi mo, tapos sabi sa kanya, hindi mo ba alam na yung bata na yan, nagpupuyat para sa bayan? Akala natin, ano, batang musmos. Yung pala, kaya na din bumili, no, ng kanyang relo. Oh, ha? Nandiyan na din si Sir Tony Ninobla. Oh, watching from Japan yan. Dagdag pa nito, it is important to approach a statement that involved desecration of human remains. Naku, ito. Biruin nyo, with reverence and respect, especially in the context of Catholic teaching on the dignity of the deceased and sanctity of life, Father Saballa said in an interview with Veritas. Kung hindi po ninyo nakakalimutan, mga kababayan, nung panahon po, no, na ang dating Pangulong Marcos Sr. pinagdedebatehan, no? Kung pwede bang ilibing sa libingan po ng mga bayani. Meron pong mangilan-ngilan, mga kababayan, na galing po sa simbahang Katoliko ang tumututol po dito. Ano? Pwede namang ilibing sa ibang libingan yan. Huwag na sa libingan ng bayani. Ganun po yung ibang Katoliko, mga kababayan. Pero nung napagdesisyonan po ng Supreme Court,
Hindi. Okay na 'to, puwede naman. Pasado 'to bilang isang bayani, kaya dapat ilibing sa libingan ng bayani. Huminto na din po sila, mga kababayan. Kaso po, nanggagalaiti po kasi si VP Sara, eh. Kaya nadamay po yung nananahimik na, 'no? Yung nananahimik ng, labi po ng dating Pangulong Marcos. Kumbaga sa Katoliko, sige napagdesisyonan na, igalang na natin. Igalang na natin yung kanilang desisyon. Ano ho? So, nandoon na nga po, tahimik na lahat. Pero inungkat ni Inday Sara Duterte, maghuhukay pa po. At tingnan niyo ho ang katangahan nung mga kaibigan ninyong mga DDS. May mga post pa, sabihin niyo kung kailan maghuhukay, sasama kaming maghukay. Kapag ho talaga, umiidolo ng mga politiko, ganyan na yung mga isip, no ho, mga bossing. Sabi ni Parisiana 29 Bix Vlogs, Boss Mark, watching from Paris, France. Ayan, matindi yan, ha? Sabi ni Beth Makayaon, Boss Amo Sir Mark, mabuhay ka, God bless you more and power. Nakalibing na, bakit pa hukukayin pa? Dala po ng bugso ng damdamin ng Vice Presidente. Dala po ng bugso ng damdamin ng Vice Presidente. Kaya po pati yung mga nananahimik na hindi na nirerespeto. Ituloy ho natin mga bossing. Biruin nyo po It is essential to remember that even a individual with whom we may have disagreement or conflict deserve to be treated with dignity and respect both in life and in death. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo mga kababayan. No? Kakamping, Katoliko, sila naman po ay isa sa talaga sa kumukontra sa paglilibing, sa libingan ng bayani. No? Ang dating Pangulong Marcos Sr. Pero dahil po tapos na, irespeto na natin. Ngayon po, hindi na din po sila papayag na hukayin yung yumao na o yung nailibing na. Respeto na lang po doon sa yumao, mga kababayan. Kahit nga po, ito yung sinasabi natin na kahit nga po sila ay disagree dati, hindi na po papayag yan, no? Na hukayin uli. Ang busy naman kasi, hindi niya makontrol. No? Hindi makontrol ng Vice Presidente ang kanyang damdamin. Hirap na hirap silang agawin kay Pangulong Bongbong Marcos yung kapangyarihan. Kaya naman, alam niyo po mapapansin niyo po sa banat ng mga Duterte, isa-isa po sila no? Inumpisahan nung mga anak ni dating Pangulong Duterte, yung mga mahihinang Duterte, si Baste, di ba? Inumpisahan. Tapos si dating Pangulong Duterte, hindi kinakaya. Walang nangyayari doon sa mga banat nila kahit po paulit-ulit silang magmautog. Hininto yung mautog. Wala na mautog ako nakikita. Siguro sabi nila, huling banat na to. Vice Presidente Duterte, ikaw na ang bumanat. Baka sakali, no? Na makuha mo ang simpatya ng tao. Baka sakali na kapag Vice Presidente na, Sara Duterte na ang nagsalita, yung mga yan matauhan na at kumampi na sa atin. Kaso iba po kasi. 'Di ba Rex Gonzales? Iba po kasi ang naging pagbanat ng Vice Presidente. Akala mo po lumulutang in the air. Kung ano-ano po ang sinabi. No? Wala po tayong narinig na tungkol po mga kababayan para sa bayan. Kaunti lang siguro. Pero karamihan ho marites, mga bossing. Karamihan po yung tipo bang parang kwentuhang inuman. Sige, ikaw. Dahil nandiyan ka sa comment section, maglabas ka na ng alak mo. Sumat tayo habang nagkukwento ang Vice Presidente. Pang ganun lang po yung kwento Di ba? Sabi ni Eseng Mariano, ngayon, lumalabas na, mahihinang nilalang ang mga Duterte. Oo, no? Tapos sasabihin pa ho nila, mga kababayan dati, weak leader yang si Bongbong Marcos. No? Wala yang ginawa, kundi mag-party-party lang. Ayun.
sino po ang lumalabas na weak leader. Hindi na po nila maipang-asar ngayon yan.